Una sa mga balita, dating senador na si Trililing muling umaatake kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito'y matapos sabihin ng dating senador na umiikli na ang panahon dahil 2 session days na lang ang natitira sa Kongreso, kaya naman hinihikayat niya na umaksyon ang mga ito. Bago pa matapos ang sesyon ng Kamara, kinakailangan daw na ma-impeach na si Vice President Inday Sara Duterte. Mukhang malala na talaga itong si Trililing. Sa ibang balita mga kababayan, matapos mabunyag ang blanco sa 2025 GAA Bill, ito na, Chis Escudero, Martin Romualdez at Bersamin. Pinagpapaliwanag na ng Korte Suprema, ito ang mga karagdagang balita mula sa Showbiz Fanatics. Magpaliwanag kayo dahil sagad na sa galit ang maraming Pilipino. Kinumpirma ng Korte Suprema na hinihingan na nila ng paliwanag sa loob lamang ng 10 araw ang mga taong sangkot sa di umano'y anomalya sa 2025 national budget. Hinihinga na ng paliwanag ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin na noong una ay sinabing walang mali sa pagpirma ng Pangulo sa nasabing proposed bill na nagkakahalaga ng 6.32 trillion pesos. Ngunit kinalaunan ay tila sinabi nitong walang kinalaman ng palasyo sa skandalong kinasasangkutan sa BICAM reports. Gayon din ang liderato ng Senado na pinamumunuan ni Senate President Chis Escudero ay hindi rin nakaligtas sa desisyon ng Korteng magpaliwanag patungkol sa mga blankong pahinang natagpuan sa 2025 GAA Bill. Ayon mismo kay Chis noon, tila wala rin siyang nakitang mga blankong pages sa nasabing proposed bill na inihain sa BICAM. Ngunit kinalaunan, tila umurong ang dila nito at naging isa sa mga pinakatahimik na senador. Gayon din ang House Speaker na si Martin Romualdez na tila hanggang ngayon tikom ang bibig sa samot-saring skandalong kinasasangkutan hindi lamang ng mga kapwa nito kongresista, maging ng buong House of Representatives na tila may malaking role daw kung bakit nabigyan o nalagyan ng mga bilyong pisong pondo ang 2025 national budget. Nang dahil dito, inireklamo sa Korte Suprema ni Attorney Vic Rodriguez at Representative Isidro Ungab maging ng ilang pang kasamahan nila ang ilang mga loopholes sa nasabing General Appropriations Bill. At ngayon, hinihinga na ng paliwanag sina Secretary Bersamin, Senate President Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Ayon mismo sa desisyon ng Korte Suprema, the Supreme Court on Bank during its session today, February 4, 2025, acted on the petition for certiorari on a provision in GR number 277975, Victor D. Rodriguez, Isidro T. Ungab, Rogelio Mendoza, and others versus House of Representatives as presented by Speaker Martin Romualdez, Senate as presented by Senate President Francis Escudero and Executive Secretary Lucas Bersamin. Victor D. Rodriguez and several other petitioners are challenging the constitutionality of Republic Act number 12116 or the General Appropriations Act of Fiscal Year 2025. The petitioner argued that the GAA is unconstitutional for failing to allocate mandatory funding for PhilHealth, unlawful increasing appropriations beyond the President's recommendation, and allocating the highest budget to infrastructure over education. They add that the GAA is unconstitutional since the bicameral committee report on the General Appropriations Bill contained blank items. The Supreme Court directed respondents, House of Representatives, Senate, and Executive Secretary Lucas Bersamin to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from the receipt of notice. Unquote. Narito ang buong balitang gumulantang sa liderato ng Kongreso na si Speaker Martin Romualdez, Senate President Chis Escudero, maging ang Executive Secretary na si Lucas Bersamin matapos ang korte na ang kumalampag sa kanila at hinihinga ng mga paliwanag tungkol sa mga aligasyon na unconstitutional ang General Appropriations Bill na pinirmahan ni President Bongbong Marcos Jr.
Narito't panoorin ang full video. O pinasasagot na ng Yan. Korte Suprema ang Senado, Boom. Kamara at si Executive Secretary Lucas Bersamin sa petisyon na humihiling na ipawalang visa ang 2025 General Appropriations Act o GAA na nagtatakda ng pambansang budget ng pamahalaan ngayong taon. Bigyan ng 10 araw ng mga respondent para sagutin ang mga isyung inilatag sa petisyon na dating Executive Secretary Victor Rodriguez, Davao City 3rd District Representative Isidro Ungap at iba pang mga petitioner. Layon ng petisyon na ideklarang invalid ang national budget dahil sa mga issue ng paglabag sa saligang batas kaugnay ng pagkakapasa nito. Ha, diba? Buti na lang ang Supreme Court nakikinig. Nako, isa-shutdown yan ni Mr. President. We shut down everything. Wow! Ngayon mga los, magkakaalaman talaga to. Oh, sagutin nyo daw, Marcos administration. Ang mga katarantaduhan nyo at grabing manipulasyon na ginawa nyo sa 2025 budget. Alam niyo mga lords, sana talaga magkaroon ng hustisya yung pinaggagawa nila sa 2025 budget. And even Supreme Court, pinapasagot na. Pinapasagot na ang Marcos administration. Good job! Excited akong mapawalang visa ang 2025 national budget. Saklap, Mr. President! Yan kasi, instead na i-check mo, ikaw pa ang nagdepensa. Ang galing-galing mo talaga.